Si Acorda gusto niya sampahan ng criminal cases yung mga gumagamit sa police organization, no? Nilinaw din po dito sa report na 'to kaya tumigil din kayo, no? Kayo pini-fake news niyo kayong mga BBM vloggers sa pagtatawag sa lahat ng Duterte supporters at Duterte vloggers na destabilizer. Po sa PNP, no? Sinasabi po nila na igagalang nila yung karapatan, yung ng pananalita. Hindi po lahat ng lumalaban sa kontra dito sa administrasyon ay ika-crackdown o ipapahuli para po. Bakit sa vlogger lang po kayo mainit? Bakit po hindi dun sa mga nananawagan na matagal na naibagsak ang gobyerno? Halimbawa po, nauna pang may nakulong na vlogger, no? Kaysa po sa may nakulong na smuggler. Napakapangit po. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam po ninyo, hindi po lahat ng pro Duterte ay sinasabihan ng PNP. No? In fairness naman po sa PNP, ito po yung statement kasi ginagawa itong panakot sa lahat ng mga pro Duterte vloggers. No, hindi po nakatuon yung PNP. Ito po, after having monitored attempts by various persons to use the PNP against the government, PNP Chief General Benjamin Acosta Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos government administration. Acordas directed anti-cybercrime group and other police units to intensify the cyber patrolling to unmask the people behind moves to bring down the president from that power through social media. Okay, yan po, no? Yung ito po, file against those using the police organization. Yan po yung sinabi ni Colonel Jean Pajardo, yung PNP spokesperson. Si Acorda gusto niya sampahan ng criminal cases yung mga gumagamit sa police organization, no? Okay. Yung ginagamit po yung police para sa destabilization. Particular, nagbigay po sila ng example dito si General's Opinion sa YouTube. O yun po si General Macanas. Ngayon, nilinaw din po dito sa report na to, kaya tumigil din kayo, no? Kayo, pini-fake news nyo, kayong mga BBM vloggers sa pagtatawag sa lahat ng Duterte supporters at Duterte vloggers na destabilizer. Kayo ang pangunahing nagpe-fake news. Wala pong binabanggit yung PNP na yung Duterte supporters ay destabilizers. Katunayan, ang sinasabi nila, no? They have the right to speak and we respect that, but we also asking them to spare the PNP. O, yan po. At so, wag po nila idamay. Igagalang ng PNP. In fairness po sa PNP, no? Sinasabi po nila na igagalang nila yung karapatan. Yung ng pananalita. Hindi po lahat ng lumalaban sa kontra dito sa administrasyon ay ika-crackdown o ipapahuli para po kasi yung iba natatakot na magsalita. Hindi po. Ang ibig sabihin ng PNP, yun na nanawagan ka na ibagsak. Kaya lang po, PNP. Ang dami po na nanawagan na matagal na ibagsak Kakampi na po ng ni Martin ngayon sa Congress. Bakit sa vlogger lang po kayo mainit? Bakit po hindi doon sa mga nananawagan na matagal na naibagsak ang gobyerno mismo? Di ba? Hindi lang po yung admin. Okay, kasabay pa niyan, bigla napaisip ako dahil dito sa
balita naman sa DA na yun na nga, ang sama pong tignan, no? PNP. Masama po masyado sa optics. Halimbawa lang po to, hindi ko po sinasabi na ito ang magaganap. Halimbawa po, nauna pang may nakulong na vlogger, no? Kaysa po sa may nakulong na smuggler. Napakapangit po, no? Sana same kasi mas matindi po yung impact nitong sabi nyo nga sa inyong pagsusuri, yung PNP mismo yung nagsuri, wala naman sila nakikitang destabilization plot. So, wala pong destabilization pa sa kanilang, may intelligence po yan, mga pulis, kapulisan. So, iba po yung may nananawagan, iba rin po yung meron na talagang sumunod o may destabilizer na matatawag. Okay, so ito po, syempre, sabi ko nga sa mga kapwa ko vlogger, napakaano po ang problema po nating mga vlogger sa totoo lang po, tayo ang pinakamatatapang magsalita May alam man o walang alam sa batas, yung mga vlogger po ang pinakamatatapang, no? Sa lahat na magsalita. Sana po konting aral-aral din po tayo, no? Proteksyonan po natin lagi ang ating sarili. Wag po nating wag po natin silang bigyan ng chance para tayo maharas. Di po ba? Sana po pinoproteksyonan po natin yung ating sarili, yung ating pong mga sinasabi sa ating mga vlog. Isa pong, yun nga, sinasabi ko, no? Hindi na po panahon ni Pangulong Duterte ngayon Sa panahon po ni Pangulong Duterte, ginagalang po yung kalayaan sa pamamahayag. Ngayon po, laging may threat, no? Sa pamamahayag. Kaya ingat po tayo dahil sabi nga nila, may nagbabantay. Ayan, no? After having monitored attempts, minomonitor nila sa mga cybercrime, no? Ayan. Kaya po, wag po kayo, marami po dyan. Papasok po sa inyo. Ito po warning ko katulad po na nangyari rito, pumapasok yung mga nagpo-provoke para kayo po ay makapagsalita at yun po gagamitin sa inyo. Parang ano yan, parang sa pinasasagot nila kayo, no? Pinasasagot kayo sa mga katanungan nila na pag sumagot kayo ay maaari nyo pong ikapahamak. Imay Jose, wag mo kaming budulin. Sino ba si Imay Jose? Okay. Ay, nahalata ko yan Ano masasabi mo sa sa pagpipirma sa manifesto? Bakit hindi ka nananawagan? O tapos mananawagan ka ngayon. Alam niyo yun, mga simple lang 'Di ba? Papasok sa habang naka-live ka, may magtatanong, kailan tayo mananawagan, Boss Buds, ng na pumirma na yung mga tao? Ikaw naman, bigla, syempre, nasa height ka ng, kayo po. Ayan, yari. Yari na. Okay. Ayan lang po, no? Basta po, lahat ng sasabihin natin, dapat po na-research natin, meron po tayong source, nakita na po natin yung Kalaka Eric, di ba? Dapat po lahat po ng sasabihin natin, meron tayong katulad yan, nagpaprovoke yan si Carl. Ay, mamaya na natin sasagutin niya. Kasi pag bigla kang nadala dyan sa mga yan, magre-react ka tapos makakapagsalita ka ng hindi mo sinasadya. Ganun po yun, no? Ganyan lang. Okay.
Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.